Ayan mga kanyors, welcome back naman sa aking YouTube channel at sa aking page, Nurture TV page at sa aking channel, Nurture TV. And for today's video ay ituturo ko naman po sa inyo yung pamamaraan sa pagtanim ng sibuyas sa paso. So before tayo magtanim, siyempre meron tayong preparation, meron tayong ito empty na bottle ng mineral water which is yung iba ibinabasura nila, yung iba sinusunog. Sa akin po ay gagawin ko po na makabuluhan yung plastic bottle na ito. Kasi ito ay nagamit namin dahil so yung tinitimpla namin sa gatas ng anak namin. So naisip ko na gawin itong makabuluhan at makabawas pa tayo sa basura. So meron tayo nito, meron na mix na tayo ng loam soil, carbonized rice hull, animal manure or di kaya ay kung meron tayong vermicast or yung compost, yung mix natin. Kung wala naman tayong rice hull, pwede po yung dayami po na ano, yung tinatawag natin dito yung ulon-ulon, yung mga natitira po sa pagtitracer ng palay, natitira na nabubulok, kinukuha namin yon para magiging soil conditioner po yon, nagpapabuhaghag sa ating tanim, sa lupa I mean. And then meron tayong dinagdag dito na mga balat ng saging which is ang iba ay binabasura, tinatapon sa paligid. Ang nangyayari ay tumataba po yung mga damo. Which is yung damo, tinitirhan ng lamok na nakaka-epekto din sa ating sa bahay natin. Pero, naisipan ko yung saging, chinap-chop ko. Panood nyo yan sa aking previous na video doon sa pagtatanim ng bawang. Doon ko po yung process ng pag-mix ko nito. Balat ng saging, ginawa kong ang pataba, which is rich in potassium. So may dinagdag ako dito yung clamshell na shell po ng ano ng tuway, yung tinatawag namin dito yung tuway, tulya or clamshell. Sinunog ko siya and then pinowderize ko, dinikdik ko at hinalo ko dito. Source naman po 'yon ng calcium, pampakapit po sa ating tanim na hindi siya madaling ma bali or ma matanggal doon sa lupa. So, yan, lagay natin tayo dito. Tapos mo. So, meron tayong idagdag guys. Ito yung itlog. Yung eggshell. Iba, tinatapon ito. Yun nga, yung based on my experience, tingnan mo po yung mga basurahan. Ang basurahan, pag nakikita mo po yung basurahan, lumalaki yung mga tanim. Matataba yung mga tanim. Dahil nga, yung mga po, yung mga kitchen waste natin na tinatawag, yung mga balat ng prutas, balat ng gulay, yung mga tangkay at sa itong ano ng itlog, tinatapon natin sa basura which is pwede nating iipon sa bahay and then gawin natin to, ihalo natin sa lupa pagtanim tayo para hindi na tayo kailangang bumili ng sibuyas, bawang, luya, ano pang mga spices na kailanganin natin sa bahay. So ito yung mixture nito ay loam soil, carbonized rice hull or dayami, animal manure, kalabaw, at saka pwede rin yung vermicast. Then hiluan natin ng eggshell, yung clamshell na sinunog, which is source of calcium, and then balat ng saging, source of potassium. So mag-spray tayo dito, mag-spray din natin to pag tumubo na ng yung ano gagawin natin na mga ano po, mga concoctions na gagawin natin para hindi na tayo bibili ng pang-abono. So yan. Yung higpitan na natin ang kanyang pagkaano, huwag nating masyadong punuin. Kasi pag napuno na siya, hindi na natin malagyan ng abono or yung pataba sa taas. Kasi yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga itlog, eggshell, nilalagay ko ito sa taas. So yan, sibuyas, ito yung roots niya. Ano na natin, lagyan na natin siya ng space. Hindi siya masyadong dikit. Huwag masyadong baon, huwag naman masyadong labas kasi pag labas, pag inano ng manok or ng mga hayop ay natatanggal. Huwag naman masyadong baon. Baka po before siya baka hindi siya maka-sprout kaagad and then maano siya magbulok sa ilalim. So, bigyan na natin ng ano, kunting labas. So, yan. Pasok na natin diyan. Yan. Parang may lumalabas lang yung kanyang dulo. Yan. 3 lang ilagay natin. Yan.
So, meron pa tayong isa. Kasi may natira pa. Panoorin nyo po yung pag-mix natin nito ng ating soil. Yan pa. So, ilagay na natin to guys. Yan. 2, 3. Yan lang. So, maraming salamat. Sana nakatulong ako sa inyo ng konting alaman. See you in my next vlog.